Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-usapan ang tungkol dito kay Grass Crypto. Yan yung kanilang airdrop kung saan ay nagkaroon po ito ng malaking problema sa kanilang launching dahil po sa downtime ng Phantom Wallet. Marami pong mga users ang nagkaroon ng frustrations dahil hindi po nila ma-access ang kanilang tokens. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Unang-una ay ano nga ba ang Grass Airdrop? Ang Grass Airdrop ay isa po itong malaking event sa cryptocurrency dito sa mundo ng cryptocurrency kung saan ang Grass Network ay magbibigay po ng mga Grass tokens sa mga qualified users ng libre. Yan, ito ay isang paraan upang mapalawak ang kanilang saklaw at makakuha po sila ng mas maraming users. Subalit sa kasawiang palad ay nagkaroon po ng malalaking problema sa launching nito. Ngayon ay ang malaking tanong dito ay ano nga ba ang nangyari? Ano nga ba ang mga epekto ng downtime na ito? Dahil po sa downtime ay maraming users ang hindi po makapag-claim ng kanilang Grass token. Marami ang nagpunta sa mga social media platforms tulad po ni X upang ipahayag ang kanilang frustrations. Maraming mga users ang nagsabing kahit na initially marked as eligible po sila sa Grass Network's airdrop checker ay lumalabas na not eligible ang kanilang wallet addresses na siyang nagdulot po ng kalituhan at pagkadismaya. Ngayon ay ano naman po ang ginawa ng Phantom Team? Agad naman po na inamin ng Phantom Team ang insidente at nagbigay po sila ng abiso sa X na kasalukuyang may uptime incident at maaring maapektuhan ang ilang serbisyo. Pinayuhan din po nila ang mga users na kailangan po nilang gumawa ng transactions na huwag pansinin ang simulation errors at subukang gumamit ng DApp. Ngayon ay ano ang plano ng Grass Foundation? Ang Grass Airdrop ay isa sa mga pinakamalaking recent launches na may Grass Foundation na nag-allocate po ng 10% ng Grass tokens cap na 1 billion supply. Dito ay 1.5% ay inilaan po sa mga early close alpha testers at karagdagang 7% naman para sa mga participants sa epochs 1 to 7. Subalit ang kawalan po ng allocations para sa bonus epoch at future distribution plans sa initial release ay nagdagdag pa sa frustrations ng mga supporters. Ngayon ay ano naman ang mga sumusunod na hakbang? Matapos maayos ang issue ay inihayag po ng Phantom sa X na closely na nila pong imo-monitor ang sitwasyon at mag-i-implementa po sila ng measures upang maiwasan ang future disruptions. Sa kabilang banda, ang Grass token ay nagkaroon po ng malaking price swings mula sa pag-launch nito. Ngayon ay ano po ang epekto nito sa presyo ng Grass token? Agad po na bumagsak ng 28% ang presyo ng Grass token matapos po itong mag-live. Bumaba po ito sa 0.65 bago tumaas ulit ng 9%. Sa pinakahuling update mula sa CoinGecko, ang Grass ay nagtitrade po sa presyong $1.10 kung saan ay nagpapakita po ito ng 20.4% hike sa nakaraang 24 oras. Ngayon ay ano ang mga hamon sa mga airdrop? Tulad po ng iba pang mga airdrops, ang Grass Airdrop ay nakaranas din ng mga setbacks tulad din po ng nangyari kay Hamster Combat. Ang mga ganitong insidente ay nagpapakita po ng komplikado at madalas na turbulent na nature ng token distributions, lalo na kapag mataas ang demand at may mga technical challenges. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito?
Ang ganitong mga insidente ay isang paalala sa lahat ng cryptocurrency enthusiast na ang pag-launch ng mga bagong tokens ay meron po itong kaakibat na risk o panganib at mga challenges. Mahalaga ang pagiging handa at maingat sa bawat hakbang. Mahalaga rin po ang transparency at mabilis na pag-aksyon ng mga developers at wallet providers upang matugunan ang mga problema ng mga users. Sa kabila ng mga pagsubok, ang pagtutok sa pag-aaral at pagsusuri sa market trends ay nananatiling mahalaga upang maging matagumpay sa larangang ito. At ayan po mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.